Franz Castro ipapatanggal sa Kongreso. Nako, inom muna ako ng tubig. Franz Castro ipapatanggal sa Kongreso. Nako, paano yan? Dahil convicted si Franz Castro, ipapatanggal. Nako. Sino ang author? Sino ang gagawa? Naku mga kabibig, namimiligro na talaga ang posisyon ni Congresswoman Franz Castro ng ACT Teacher Party List. Naku, eto. Para sabihin yung hindi ko ito gawa-gawa, manood tayo ng video. May prepared akong video. Oy. Akala nyo wala akong prepared video. Eto na. Eto oh. Ito yung unang kakasuhan natin yan ng disqualification sa party list system. Nako! Eto na mga kabibig. Yan ang sinasabi. O, yan o. Kakasuhan natin yan ng disqualification sa party list system. Kakasuhan natin yan sa COMELEC. Nako. Paanong nangyari na ang kinakatawan ng isang party list sa Kongreso, incumbent pa, ay makukonvict ng nangingidnap ng kabataang Pilipino? Naku, Diyos ko, sa ibang bansa nga lang, maakusahan ka katulad ng Japan, talagang naghaharakiri na sila dito. Kapalan ng mukha. Nasa gobyerno kayo, meron kayong pondo ng gobyerno, pinapasweldo kayo ng gobyerno, mako-convict kayo. Kayong nangingidnap ng kabataang Pilipino. Ibig sabihin, kayo at ang inyong samahan, kayo talaga ang nag-ooperate para magdala ng kabataang Pilipino sa NPA. Kakasuhan natin at ipa-disqualified nila. Kakasuhan at ipa-disqualified sa COMELEC. Yan ang sabi ni Yusek Ronald Cardema, chairperson ng NYC. May video ba dyan? May video ako kabibig. Manood tayo kung paano gagawin ito ni Yusek. Undersecretary Ronald Cardema. Nasaan ba yung video kabibig? Listen mo. O, eto na yung video ha. Ito ba? Hindi yan. Ito. Ito na. Wait for our kabibig. Ito yung sinasabi ko matagal na. Siya ang grave threat sa kabataan. Ito na ha. Sa Toro Ocampo, Franz Castro guilty sa kasong child abuse at kakasuhan ng disqualification sa COMELEC. Ito na. Dapat matanggal sa Kongreso yung mga ganyang kakapal na mukha. Yan ba yung nagkaso kay dating Pangulong Duterte ng grave threat? Ito yung sinasabi ko matagal na. Siya ang grave threat sa kabataang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino. Dinadala ang ating mga anak, apo, estudyante at kabataan papunta sa bundok, sa NPA. Tapos siya pa magkakaso ng grave threat. Siya talaga ang grave threat. Sila ang grupo nila. Sila ang grave threat sa mga kabataang Pilipino. Yan, ang masabi po natin dyan, tayo ay nagagalak sa desisyon ng korte na makasuhan yung mga kongresista na yan. Yan ang nagpapatunay na sa matagal na panahon, itong mga makakaliwang kongresista, sila talaga ang nagdadala sa mga kabataan papunta sa NPA areas, di ba? Buti nga nakasuhan sila at na sentensyahan, na convict ng korte. At nakakaawa yung mga bata. Buti nga nakalagay doon sa desisyon, yung mga bata, ibiniyahin nila ng hating gabi sa dilim, pinalakad nila sa bundok. Yung iba doon, mga minor de edad, pinalakad nila sa mga cliff, sa may mga ravine, ng mga gilid ng bundok. Buti nga hindi nabaril kasi ano talaga yon, NPA infested area, nasa dilim yung mga bata. Sa ngayon nakakakita ng dalawang kongresista nasa gitna ng NPA infested area ng gabi sa dilim. O kung hindi ba kayo talagang konektado sa NPA, anong ginagawa ng dalawang kongresista doon? Sila mismo yung nagdadala ng mga kabataan. Kaya tama yung ginawa ni Vice President Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary
na meron siyang intelligence fund patungkol kung sino yung mga guro na nagyayaya sa mga estudyante, sa mga kabataan papuntang NPA. Ito mismo, nagpapakilalang kinatawan ng mga makakaliwang guro. Siya mismo personal naglalakad sa bundok, nagdadala ng mga batang Pilipino papunta sa NPA area. Kung siya mismo ginagawa niya yun, paano pa yung ibang guro? Kaya tama na meron intelligence fund sa DepEd dati si Vice President para malaman yung mga ganitong gawain ng mga gurong makakaliwa. Chairman, ano po ang epekto nito sa pinaglalaban po ng NYC, National Youth Commission, para po mailayo sa recruitment ng CPP, NPA, NDF ang mga kabataan? Nasampulan po yung sinasabi po ninyo ng mga recruiter. Yes, unang-una, wala na silang masasabi patungkol sa red tagging kuno, di ba? Hindi naman tayo yung nagtag sa kanila, hindi naman tayo yung nag-convict at nagsentensya sa kanila, isang korte ng Pilipinas. Alam mo, ang korte talagang ano yan. Hindi ka pwede mag-exaggerate ng kwento dyan. Totoo. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung huwes kung ano yung detalye lamang, walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nagdesisyon sila na ito talagang dating kongresista ng Bayan Muna at incumbent na kongresista ng ACT teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, talagang ano sila, guilty sila beyond reasonable doubt, nakalagay dun sa papeles. Guilty beyond reasonable doubt. Ayan ha, guilty beyond reasonable doubt. Oh. Ibig sabihin, hindi nila matatanggi sa kahit anong senaryo na sila talaga ang nagdadala at nagdala doon sa mga kabataan ngayon sa NPA area. Kaya tayo ay natutuwa kasama ang mga tropa ng gobyerno. Dahil for the longest time, kasama ang SMNI, kasama ang mga tropa ng gobyerno. Correct. Alam natin na sila yon. Kaya lang pag sinasabi natin yung katotohanan na yon, di ba, truth that matters, yan ang inaano natin sa advocacy natin sa SMNI. Alam natin sila yon, sinasabi red tagger tayo. Eto na. Ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nagsentensya sa kanila. Paano na ngayon? Diba? Eto na. Red tagging pa ba to? Mga kabibig, red tagging pa ba to? So, tama yung NDF-LCAC. Diba? Ang husgado na ang nagbigay ng verdict, ang nagbigay ng anong kaparusahan nila. Red tagging pa ba to? Diba? Sila korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong session ng Kongreso. Walang session ng Kongreso ngayon. Hala! So walang immunity si Franz Castro. Kasi walang session ang Kongreso. Paano na yan? Kulong. Pero mag-aapila sila mga kabibig. They have the right to make appeal. Pero nawala ang immunity ni Franz Castro. What a coincidence mga kabibig. Diba? Talagang nirelease ang resulta ng walang sesyon ang Kongreso. So walang immunity si Franz Castro. Nako! Adjourned ang Kongreso, ang balik pa nga sa SONA, di ba? So, itong mga ganito walang immunity. At tayo nagagalak, kayang-kaya ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTF-LCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista na mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno. Chairman, wrongfully convicted na yung dalawa, sabi nila. Totoo ba yun sa inyo at sa monitoring po ng Wow, wrongfully convicted. Meron pala yun, wrongfully convicted. So, bobo ang huwis, bobo ang hukom kasi wrongfully convicted. Sila na lang maghukom. Sila na lang ang gagawa ng hukom. Diba? Wrongfully daw, sabi ni na Franz Castro, injustice daw. Nako. NYC. Sa tingin ko wrongfully convicted, mali yung pagkaka-convict kasi dapat mas marami silang makakaliwang kongresista na na-convict. Kung pwede lang isama yung iba pang kongresista na makakaliwa, dali isang grupo yung mga yan,
dapat mas marami sila dapat nakasuhan at na-convict. Hala. Yun lang ang pagkakamali doon. Pero yung sa kanilang dalawa lang, tamang-tama yun. Ang mali dyan, dadalawa lamang sila dahil dalawa lamang silang nakasuhan mula sa gabing yon. Pero marami yan, lalo na yung iba't ibang kinatawan nila. Meron pa sila sa kababaihan, meron pa sila sa kabataan. Magkakasama lamang yung mga yan. Chairman, magandang gabi, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na parang, kumbaga, isa na ito sa matibay na dahilan para itong mga grupong ito ay, kumbaga, matutulan na yung kanilang pagsali sa mga halalan sa hinaharap? Yes, kakasuhan natin yan. Hala. Ng disqualification sa party list system. Hala, narinig nyo na ha? Kakasuhan ni Yusek Ronald Cardema para ma-disqualified sa party list system. Nako, narinig nyo na ha? Hindi yun gagawa-gawa ko lang. Narinig nyo kay Yusek Ronald Cardema, chairperson ng NYC. Kakasuhan natin yan. Nako, ang daming kaso ni Castro. Magsisitensya pa nga siya ng 6 na taon tapos may bago pa naman siyang kaso. Paano yan? Makakaligtas pa ba si Castro? Sabi ng iba, yan na ang tamang oras mo, Castro. Ito na ang tamang time mo na you have to solve for your problem. Nako, makakasuhan daw. Nako. Yan, buti nabanggit nyo. Ngayon ko lang naisip to. Hala. Kakasuhan natin yan sa COMELEC. Na. Paano nangyari nang Kakasuhan sa COMELEC. Nako po. My goodness. Mawawala talaga ang visa. Wala na. End of line na talaga ni Castro. Kasi convicted eh. Tapos kakasuhan pa sa COMELEC. Disqualification ni Yusek Ronald Cardema. Paano yan? Sino pang tutulong kay Castro? Opposition sila ni Bongbong Bongbong Marcos. Nako kabibig, hindi yan mangyayari. Hindi yan ma-disqualified si Castro. Close sila ni Tambi. Ewan natin. Pero I'm sure may malakas na itong si Yusek Ronald Cardema. On the strongest side siya ngayon. Kasi may conviction na. isang kinatawan ng isang party list sa Kongreso, incumbent pa, ay mako-convict na kayo ay nangingidnap ng kabataang Pilipino? Diyos ko, sa ibang bansa nga lang, maakusahan ka, katulad sa Japan, talagang naghaharakiri na sila. Dito, kapalan ng muka. Nasa gobyerno kayo. Meron kayong pondo ng gobyerno. Pinapasweldo kayo ng gobyerno. Mako-convict kayo nangingidnap ng kabataang Pilipino. Ibig sabihin kayo at inyong samahan, kayo talaga yung nag-ooperate para magdala ng mga kabataang Pilipino sa NPA. Di ba? Tama yung naisip nyo, sir. Talagang kakasuhan natin yan sa COMELEC to cancel their registration sa party list. Hihilingin nyo rin po ba sa Kamara na matanggal siya sa roster ng mga mambabatas? Kasi si Congressman Arnie Teves, bagamat wala pang talagang sakdal laban sa kanya, unlike dito na meron ng desisyon ang korte na napalis din dyan po sa Kamara. Kayo din po, lalo na meron din po kayong sa Duterte Youth Party List, no, dyan sa Kamara, ay magkakaroon din po ba ng ganyang hakbang? Yes po, kanina lang nabanggit sa akin ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List na pag-resume ng session, siya ay magpi-privilege speech patungkol sa kalokohang ito na merong miyembro ng Kongreso na naakusahan at na-convict na sentensyahan patungkol sa pagdadala ng mga kabataan sa NPA areas. Wala na. Wala na. Tanggal. Nako, paano yan? Sisimulan na nila na ipapatanggal si Franz Castro sa Kongreso. Nako po. Pati ipa-disqualified yung party list ni Castro sa COMELEC. Nako, yung pinaghirapan ni Castro, mawawala parang bula. Nako mga kapitid. Tapos si Castro, gusto niyang tumakbong senador. Paano yan? Mabahong-baho ng pangalan mo, Day.
Mananalo ka kaya? O, yan na mga kabibig. It's your time to shine na talaga, Castro. Na-convict hindi lang na-tag, di ba? So pagkatapos ng privilege speech na yon, yun sa Committee on Ethics, pa-filean rin kung pwedeng matanggal. Wala. At doon natin makikita. Saan ka nakakita isang convicted na nagpapakilalang kinatawan ng mga guro, mga guro pinagkakatiwalaan natin mga Pilipino sana na yun ang nag-aaruga sa ating Agree. mga anak at apo. Yun pa ang mako-convict ng pagdadala ng mga kabataan Pilipino sa NPA. Talaga namang dapat matanggal sa Kongreso yung mga ganyang kakapal ng mukha. Yan ba yung nagkaso kay dating Pangulong Duterte ng grave threat? Ito yung sinasabi kong matagal na. Siya ang grave threat sa kabataang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino. Yan. Dinadala ang ating mga anak, apo, estudyante at kabataan papunta sa bundok sa NPA. Tapos siya pa magkakaso ng grave threat. Siya talaga ang grave threat. Sila ang grupo nila. Sila ang grave threat sa mga kabataang Pilipino. At marami pang mga sinasabi na itong mga front ng CPP, NPA, NDF. So maliban dito sa ACT teachers, yung iba pang mga grupo ay isusulong nyo rin ang pagkakansela ng kanilang makatakbo sa darating pa na, lalo na ngayong darating na midterm election. Nako, madami. Nako, marami palang party list ang mawawala. Marami palang party list na madi-disqualify. Oo, ito pakasuhan ni Yusek Ronald Cardema sa COMELEC na ma-disqualified ang ACT teacher party list. Tapos, mag-privilege speech sila sa pagbukas ng Kongreso na ipatanggal si Franz Castro sa Kongreso. Nako. At marami pa silang gagawin. Yes po, ang masabi ko ngayong araw na ito, kung saan nagtagumpay ang hustisya sa ating bansa, ay hinihikayat natin lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga kabataan na nakakita sa pagdadala ng mga makakaliwang party list na ito sa ating mga kabataan papunta sa bundok, papunta sa NPA area. Kung alam ninyo, na-experience ninyo, nakita ninyo ang inyong mga anak, inyong kasama sa paaralan ng mga kabataan at estudyante ay nadala ang iba't ibang makakaliwang party list na ito papunta sa NPA. Bukas ang opisina ng National Youth Commission at ni Congresswoman Cardema sa Duterte Youth Party List. Sabihin nyo sa amin, sa tulong ng SMNI, isa-isiwalat natin isa-isa itong mga pinaggagawa nitong mga to. At dadali natin sila sa hustisya lahat. Magkaroon tayo ng tapang ngayon. Dahil napatunayan mismo sa korte, beyond reasonable doubt, na sila mismo, grupo nila ang gumagawa. So kailangan makasuhan ngayon isa-isa yung mga yan patungkol sa gawain nilang ito para makatulong tayo sa mga kabataang Pilipino at sila ay maging pag-asa ng bayan. Tsaka huli na lang, Chairman, yung mga kapatid natin na IP na siya pong nagiging subject sa mga panloloko ng mga kaliwa at nagiging subject po sa matinding recruitment. Alam niyo naman po, mga IP pong involved dito sa mga naging kaso kay Castro at yung kasama niya. Yan, buti pinaalala nyo, Boss MJ. Dati, nung namatay yung anak ni Congresswoman Kulyamat ng Bayan Una bilang NPA, nagsalita ako dito sa SMNI. Sabi ko, paano nangyari na anak ng opisyal ng gobyerno, isang anak ng kongresista, mapapatay bilang terorista nang hindi mo alam? Sinabi kong ganon. Ang unang-unang bumanat sa akin ay si Congresswoman Franz Castro. Sabi niya agad sa press ko niya, shut up Cardema, wala kang alam sa ganito. Inulit-ulit niya, shut up ka Cardema, wala kang alam. Oh, eto ngayon, Franz Castro, shut up ka ngayon. Ikaw ang isang kidnapper at nagdadala sa mga kabataan pala talaga sa NPA areas. Oh, ngayon ikaw ang shut up, Franz Castro, after 4 na taon, 5 taon ng pagsasabi mo sa akin. Ikaw pala ay nahatulan, ikaw pala ang totoong nagdadala sa mga kabataan natin sa kapahamakan at napatunayan ito ngayon sa korte kasama ang inyong mga kagrupo. Yon mga kabibig nagsalita na si Yusek Ronald Cardema nakakasuhan ng disqualification and ACT party list sa COMELEC at plano din nilang ipapatanggal si Franz Castro sa Kamara, sa Kongreso. Paano na yan? Nako mga kabibig,
nanginginig na talaga sila ngayon. At naku, ang daming problema ni Franz Castro ngayon. As in super. O ito ha, ito dapat talagang makita natin. Bakit? IP leaders sa Mindanao, ikinatuwa ang hatol ng korte versus Franz Castro, Sator Ocampo at iba pa. So masaya pala ang mga IP leaders sa Mindanao. Ito ba'y injustice? Tatawagin ba natin itong injustice kung yung mga IP leaders sa Mindanao ay tuwang-tuwa sa nangyari? They're very happy na nakamit nila ang hustisya. Ito mga kabibig. Panoorin natin ha. Wait for a while. Share ako ng screen ko. Hindi pala ito. Pasensya na, mali. Pasensya na mga kabibig ha. Na mali yung pag-share screen ko. Ito na mga kabibig. Give me a moment. Just give me a moment para makita natin ba kung gaano ka-happy ang mga IP leaders. Kyle, magandang gabi mula nga dito sa Davao City. Matapos sa matagal na paghihintay ay sa wakas, dumating ng hagupit ng batas para habulin ang mga makakaliwang grupong nang bibiktima ng mga katutubo, lalo na ang mga kabataan. Para sa mga leader ng indigenous people sa Mindanao, isang selebrasyon ang araw ng paglalabas ng hapon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, Davao del Norte laban sa mga makakaliwa, kabilang na sina ACT Teachers Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo. Guilty sila sa kasong child abuse o paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito'y kaugnay sa nangyari noong 2018 kung saan nakita sina Castro, Ocampo at iba pa na ibinabiyahe ang 14 na mga menor de edad na mga IP sa Talaingod, Davao del Norte. Unang ibinasura ng korte ang depensa ng mga akusado na bahagi ng kanilang educational mission ang ginawang recruitment sa mga kabataang katutubo. Sa inilabas sa pahayag, bahagi ng kanilang educational, ano yun? Tura ng korte ang depensa ng mga akusado na bahagi ng kanilang educational mission ang ginawang recruitment sa mga educational mission ang recruitment? Bahagi ng educational mission nila? Bahagi ng educational mission daw ang recruitment para sa mga kabataan. Wow, iba din ha ang depensa nila ha. Bahagi ang depensa nila ha, bahagi ng kanilang educational mission ang recruitment. Grabe. Mga kabataang katutubo. Sa inilabas sa pahayag ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders o MIPCEL at ang Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization o MIPYO, anila ang a day of celebration, justice served, and the victory for the rights of the indigenous peoples in the Philippines. So naglabas talaga sila ng sobrang kagalakan, di ba? Whereas the long journey in seeking justice for the indigenous peoples, children of Talaingod has now found a victorious moment in the RTC decision to convict Sator Ocampo, Franz Castro, and others for child trafficking. The final copy of the court decision is still awaited by the IP communities. We understand that the legal process may continue as the convicted parties can still appeal to higher courts. Pero isa itong napakamagandang celebration, a day of celebration. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa mga katutubo, kundi para sa lahat ng mga Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Magandang umaga po. Sa isang panayam, ikinuwento ni Datu Alan Kausing, ang Ancestral Domain Management Officer sa Talaingod, na naluha sa sobrang tuwa ang isang IP leader din dahil ang hustisya ay dumating na sa kanila. So maraming mga kabataan, kinuha nila dito at ipa-transport doon sa ibang lugar para gawin nila nga commander, perting lipaya sa mga tribal leader, no? So si Bai Pilar Libayaw na amo ang IPC perting lipaya og tungod sa yang kalipay naghilak gyud siya tungod sa yang kalipay nga na-convict na ang duha nga naghatag og problema sa tribong Atamanobo. Perting lipaya gyud no sa mga IPs, sa mga tribal leader nga nahatagan og hustisya ang ginawa ng
dalawang tao, hindi lang silang dalawang tao, kundi yung mga kasamahan, iba pang mga grupo ng mga leftist na nabigyan ng hustisya ng kanilang ginawang gulo dito sa amin. Samantala, muling ibinahagi ni Dato Alan ang ginawang panggagamit nila Castro at Ocampo kasamang iba pang nasa makakaliwang grupo na nangunguhan ng mga kabataang IP para gawing kasangkapan. Dito sila kumuha ng mga kabataan na through sa kanilang in-establish na paaralan, yung tawag sa Lupungan Kanugon Learning Center. Kinukuha yung mga kabataan dito, tapos dinadala nila sa iba't ibang lugar. Tapos pagkatapos, sir, ma'am, hindi nila pinapaalam sa mga magulang at sa mga IPs, mga underage pa. So maraming mga kabataan, kinuha nila dito at ipa-transport doon sa ibang lugar. Nako, kabibig. Totoo pala. Kasi ito, this is a living witness. Tapos sabihin ni, kaso wrongfully, mali-mali, gawa-gawa ang storya, just, nako, magsisinungaling ba ang mga IP, ang mga lumad leaders, pati yung mga bata? Diba grabe pala yung ginawa nila, no? Kung hindi itong mga IP leaders ay naghumpong-humpong at talagang lumalaban sila, hindi ito mangyayari, hindi ito ma-reveal natin. Para gawin nila nga commander. Naniniwala naman si Bawan Jake Llanes, ang Executive Director ng MIPSEL, na ang tagumpay na ito ay magiging matibay na basihan upang habulin at mapanagot pa ang iba pang mga makaliwang kriminal, ngunit nagmamaskara sa gobyerno at mga legal na grupo. Magiging precedents o merong legal na basihan para habulin at i-unmask, hubaran ng kanilang maskara ang iba pang mga kadre ng CPP na nakatago at nagmamaskara bilang mga human rights defenders. Sa huli, malaking pasasalamat ni Dato Alan sa national government, NTF-ELCAC sa walang puas o tulong sa amin para mabigyan ng hustisya ang kanilang ginagawa na panggugulo dito sa ancestral domain ng Atamanobong. Kyle, bagamat maaari pang umapela sina Franz Castro at Sartor Ocopat at ang iba pa, ay mahihirapan na silang bumangon mula rito ayon mismo kay Bawan Jake, lalo na't naitala na sa mga korte na sila ay mga kriminal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Kyle? Yun mga kabibig Yun mga kabibig, narinig na natin na kahit aapila pa sina Franz Castro, talagang yung pangalan nila ay meron talagang nakapatong na convicted sila. Diba? Anong sasabi nyo dito? Yung iba, salamat at naparusahan din sila. Ayan na, unti-unti na ningil ang Diyos sa masamang tao from H. Lisa. Yan si Ocampo, matagal na yung NPA from Dolly Mochler. Sabi nila, kabibig, kaluoy sa mga bata. Diba? Kaluoy sa mga bata, gidamage nila ang future sa mga bata. God help the young innocent students or children. Nagdududa na ako baka may relasyon sa magitan ng mga dilawan. It's called Unipink. Yun pala nakakasira sa bayan natin from Valcurza Jodel. Kapag convicted na ang isang tao, hindi ba automatic na alis sa serbisyo? Tanong lang po. Hindi pa naman po. Hindi pa siya maaalis. Pero sabi ni Yusek Cardema na magpa-file sila ng kaso sa COMELEC para mapatanggal or mawalang visa yung party list ni Franz Castro at tapos pag-uusapan daw sa Kongreso, gusto mag-ano daw sila, mag-privilege speech sila na plano lang ipatanggal si Castro sa Kongreso. Nako, yan na kabibig. Yan na, grave threat pala si Duterte, tapos ikaw pala yung isang malaking grave threat sa kabataan, sabi ni Cardema. Diba? O ano na ngayon?
Ano kaya ang sasabi ni Castro dito? Nako, mga kabibig. So, yun na nga. Ito pa. May natakot na kabibig. Natakot na, kabataan parties natakot na mabisto sa umano'y ugnayan sa CTGs, NTFL, Caxpox. Ito na. Nako, mga kabibig. Ito na, mga kabibig. Takot na ang kabataan party list. Nako, kasi si Franz Castro, nasimula na Franz Castro. So ngayon, ito na. Takot na sila. Ito, natatakot yun sila. Yung kabataan party list na nagpe-present ng evidence yung Republic dahil nga we really have a strong roster of witnesses who will be testifying kung ano ang nangyayari sa mga party list na associated sa CPA, NP, NDF. Natatakot sila na makapagsalita sa proper forum dahil it will be very damaging against them, according to Attorney James Clifford Santos, spokesperson ng NTFL CAC Legal Cooperation Cluster. Yan na nga, takot na ang kabataan party list. Ayon pa kay Attorney Marlon Busantog, sabi ni Attorney Marlon Busantog, there has been a plethora of evidence coming from testimonies of witnesses of, even during congressional and Senate investigation, na yung party list nominees themselves sila, they will be selected because they have high-ranking member, and all the nominees are high-ranking members of CPP, NPE, NDF. Ayon kay Attorney Marlon Busantog, National Coordinator, IPRA Center. May hamon din si Busantog sa kabataan party list. Sabi dito, yon ang challenge ko sa kanila. If you think that FRs or former rebels, si Alma Cabin, for example, kabataan party list founder ng Anak Bayan, precursor ng kabataan party list, bakit hindi niyo filean ng kaso? Dumating na ang araw nila. And it's wonderful to hear this for a case like this to have happened. My faith in the judicial system is further strengthened daw because ang lakas ng loob nila. Sila pa ang nagdedemanda gamitin ang sistema na ito, yung judicial process natin. We welcome it with open arms. We embrace it. Ayon kay Dr. Lorraine Badoy, former spokesperson ng NTF-ELCAC. O yan nakabibig ha, takot na ang kabataan party list na mabisto daw di umano ang ugnayan nila sa CTGs. O yan ha, yan na ang mga latest trending news ngayon na talagang it's time na pagbayarin ba sila? Nako, mga kabibig. So, nanginginig na ang mga taong yan. Magandang gabi sa lahat from Brother Lino. Hoy, Brother Lino, ngayon ka lang pumasok. Kathleen Kikuchi, baka isang taon na lang makulong na. Isa din yan si Hontiveros daw. Thank you, Bibig, for sharing us the video. Keep it up. We love you. Salamat po, Brother Lino. So yun, mga kabibig, ang ating pinag-uusapan sa gabing ito. Naku, grabe. Ang mga pasabog. Naku, Franz Castro, ipapatanggal sa Kongreso. Ipa-disqualify pa ang kaniyang party list. Tapos ang kabataan party list, natatakot na. Nako, Marybeth Pagas, hello. Yan na ba ang sinasabi namin? Na kung panahon na talaga. Hindi mo maiiwasan. So, kailangan na bang maningil? Diba? Bangag, walk out ka na rin. Sabi ni Aubrey James 256. O, diba mga kabibig? So, ano-ano ang iyong komento tungkol dito? Nako. Grabe. As in, super duper mga kabibig. Ang dami palang news sa Pilipinas ngayon. Nako. Ito pang sabi pa ni Franz Castro, kami na nga yung tumulong, kami pa yung nabaliktad. O eto ha, makinig tayo sa statement ni Franz Castro. Sila pa daw ang tumulong, sila pa daw ang binaliktad. Nako, naniwala ba kayo? Oy, eto na. Franz Castro, pasok Franz Castro, na kayo pa ang tumulong pero kayo pa ang binaliktad. Yan ba ang gusto mong sabihin, Franz Castro? Franz Castro, sige, pasok, te. Magsalita ka. Okay, we saw your press conference yesterday and we saw that you were visibly upset.
you described the ruling as unjust and wrongful. Tell us, why do you feel that the ruling was unjust and wrongful? Well, we feel it unjust and wrongful because ang ginawa lang namin ay tumulong lang tayo doon sa mga teachers and students na they were in the brink of danger, at saka nakita natin yung imminent na mga threat and harassment. Parang kinakabahan si Castro, no? Parang mahirap siyang magsalita. Parang ramdam natin na nararatol siya. Ewan ko, ramdam ko lang yun. According to the teachers and students, napilitan silang umalis sa eskwelahan dahil pinasasara yung school nila at sila ay hinaharas. So nag-decide yung mga teachers to go out from that school. So then nag-ask sila ng tulong from us, at tinawagan nila yung administration ng school at sinabi sa kanila na dapat na aalis na sila doon sa school. Klaro mo, parang uutal ka sa explanation mo. Parang naguguluhan ka na kung ano yung sasabihin mo. Nauutal si Franz Castro, no? Narinig nyo? Nauutal si Madam. Baka hindi pa siya emotional ready or ano ba? Parang kinakabahan siya o ano ba? Sa school dahil pinaalis sila nung mga paramilitary group. So this is unjust because we are just helping yung ating mga teachers and students from imminent danger. Kaya talagang tingin natin ay unjust ito. Parang kumbaga kami na nga yung tumulong, kami pa yung nabaliktad dito sa kaso na ito. Congresswoman. Yan ang sabi ni Franz Castro. Sila pa daw yung tumulong, sila pa yung binaliktad. So, yun na kabibigang ating latest lebak-lebak for today. Kasi gabi na, kailangan ko na rin matulog at mag-beauty rest. Diba? So, salamat talaga sa lahat na nanonood dito. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At talagang salamat po na hindi nyo ako iniwan. Nandyan pa rin kayo sa nagbigay sa akin ng $20 sa si Miss Miles Wood. Salamat po Ate Miles Wood sa binigay mong $20. Grabe. Diba? Salamat po talaga. And, it's time for me to say goodbye and see you tomorrow sa mga madaming mga Ate Tess, nabalik ko na yung jacket mo. Pasensya, ha. Sorry po talaga. But po, maranaw masamag patapos na ang live. Kasi isang oras tayo nagla-live dito, ha. So, I need to end the live kasi matulog na ako. 1 hour late lang ang Indonesia sa Pilipinas. So, matulog na rin ako. I need to rest my beauty. So, yun lang mga bibig ng ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time. Love you.